Si Dr. James Xavier ay isang manggagamot at isang ambisyosong mananaliksik. Nais niyang makaimbento ng isang bagay na revolusyonaryo sa medisina na balang araw ay magliligtas ng maraming buhay. Sa pambungad na eksena, sinusuri ang kanyang mga mata sa klinika ng kanyang kasamahan na si Dr. Sam. 3 buwan lang ang nakalipas mula noong huling check-up niya na tila kakaiba para kay Sam. Sumagot si James na gagamit siya ng pang-eksperimentong eye drop sa kanyang sarili kaya kailangan niyang masuri ng madalas ang kanyang mga mata. Bagamat si James ay isang sertipikadong propesyonal na may maraming taon ng karanasan, sa palagay ni Dr. Sam ay isang masamang ideya ang pagpapasailalim sa ganoong eksperimento. Nakikita lamang ng mata ng mga tao ang hanggang sa 10% ng mga bagay na umiiral sa mundo. Nagsusumikap si James na gumawa ng eye drop para makita ng mga tao ang higit pa sa pinapayagan ng kanilang mga mata. Sa bagong produktong ito, makikita nila ang ultraviolet at X-ray wavelength at higit pa. Ang ideya ay walang katotohanan ngunit ang doktor ay ambisyoso na matupad ito. Pagkatapos ng pulong pumunta si James sa kanyang lab at nakipagkita sa kanyang malapit na kaibigan at kasamahan na si Dr. Diane. Ipinaalam niya sa kanya na ang mga taong nagpopondo sa lab ay naiinip na. Gumastos sila ng maraming pera sa eksperimento ni James at pinipilit ngayon si Dr. Diane para sa mga resulta. Lalo siyang nadidismaya dahil walang sinabi sa kanya si James tungkol sa kanyang pag-aaral. Pumayag si James na ipakita sa kanya ang kanyang natuklasan at dinala siya sa lab. Matapos ipaliwanag kung ano ang nagagawa ng pampatak ng mata, ginamit niya ito sa isang unggoy. Upang makita kung ito ay gumagana, sinubukan nila ito sa hayop upang malaman kung magagawa niya itong sagutan. Kahit na hindi niya makita ang mga kulay mula sa kanyang pananaw, gumawa siya ng tamang hula. Ito ay nagpapatunay na siya ay nakakakita sa pamamagitan ng mga kulay at maaaring malaman kung alin ang susunod sa isa pa. Si Dr. Diane ay naiwang nakatulala sa katalinuhan ng hayop ngunit makalipas ang ilang minuto, namatay ang unggoy dahil sa cardiac arrest. Ang kamatayan ay nakakalungkot ngunit hindi nito inaalis ang katotohanan na ang pampatak ng mata ay nagagawa kung ano ang dapat gawin. Gusto ni James na gamitin ang eye drops para sa medikal na layunin dahil sa ganoong paraan. Masasabi ng mga doktor kung ano ang mali sa isang pasyente sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Gayunpaman, lubhang kailangan niya ang pera ng mga investor para sa karagdagang pananaliksik. Si Dr. Diane ay nagayos ng isang pulong sa pagitan niya at ng mga investor makalipas ang ilang araw. Sabik na sabik ang doktor na patunayan ang kahusayan ng kanyang imbensyon na handa niyang gamitin ito sa kanyang sarili. Sinabi niya kay Dr. Sam ang tungkol sa kanyang plano ngunit mahigpit na tumututol si Sam. Ayon sa kanya, ang eksperimento ay mapanganib para sa kanyang buhay. Gayunpaman, kahit papaano ay nakumbinsi ni James si Sam na tumulong sa proseso ng aplikasyon. Sa sumunod na eksena, inilagay ni Dr. Sam ang patak sa kanyang mga mata. Sa una, nawalan si James ng pangunawa sa paningin at nakikita lamang ang mga kulay at pattern. Inilarawan niya ito bilang nakakakita ng higit na liwanag kaysa sa nakita niya sa kanyang buhay. Pagkatapos, natuklasan niyang nakikita niya ang mga tambak na papel sa mesa at nababasa ang mga ito nang hindi binubuklat. Tuwang-tuwa siya na gumagana ang produkto ngunit ang nakikita lang niya ay ang mga ilalim ng mga bagay. Masyadong nasasabik ang doktor at naglagay ng 2 pang patak sa kanyang mga mata. Agad niyang pinagsisihan ang desisyon dahil ang pangalawang patak ay mas masakit kaysa sa una. Sa sumunod na eksena, sina Dr. Diane at Sam ay nasa isang pulong kasama ang mga namumuhunan. Hindi nakarating si James dahil nagpapagaling pa siya sa mga pinsala sa kanyang mata. Ang mga namumuhunan ay hindi na naniniwala sa kanyang trabaho at nagpa siya na huminto sa pagpopondo sa proyekto. Lumapit sa kanya sina Dr. Diane at Sam para ibigay sa kanya ang balita. Si James ay may benda sa kanyang mga mata upang tulungan siya sa sakit ngunit ito ay halos wala na dahil malinaw na malinaw ang kanyang nakikita sa pamamagitan ng mga ito. Makalipas ang 1 linggo, bumalik siya sa ospital. Ipinakilala siya ng nurse sa isang batang babae na na-diagnose na may stenosis. Ngunit sa kanyang bagong kakayahan, nalaman ni James na mali ang diagnosis at mayroon itong tumor na nakakabit sa kanyang puso. Sinabi niya sa pangunahing doktor ng babae ang tungkol dito ngunit ang lalaki ay tumanggi na makinig, na hinimok ng pagmamataas. Nang gabing iyon, dinala siya ni Dr. Diane sa isang party. Hindi natutuwa si James sa mga ganitong pagtitipon ngunit sinisikap niyang makihalubilo at makipagsayaw sa isang magandang babae.
Biglang kumati ang kanyang mga mata at sa muling pagdilat nito ay nakita niya na walang mga suot na damit ang mga tao. Tumingin si James sa paligid at nagulat nang makitang hubot-hubad si Doktora Diane. Nang marinig na nalantad siya sa kanyang pananaw, mabilis siyang iniiuwi ni Doktora Diane. Ang susunod na araw ay ang araw ng operasyon ng batang babae. Paulit-ulit na hinihiling ni James sa pangunahing doktor na muling isaalang-alang ang kanyang desisyon dahil hindi tama ang diagnosis. Nang hindi pa rin siya nakikinig, gumawa ng matinding hakbang si James at sinugatan ang kamay ng doktor bago magsimula ang operasyon. Dahil sa injury, hindi na niya maooperahan ang dalaga at si James na ang bahala sa procedure. Ginagawa niya ang tamang operasyon upang alisin ang tumor at iniligtas ang buhay ng batang babae sa kanyang reputasyon. Inakusahan siya ng ibang doktor ng malpractice kahit na matagumpay ang operasyon. Kinabukasan, pinuntahan ni James si Sam para sa isang regular na eye check-up. Sinabi ni Sam na ang nakikita lang ni James ay mga buto, kalamnan, at ugat ng mga tao at mabilis na nawawala ang kanyang kakayahang na makakita ng mga bagay na tila sa normal na mga mata ng tao. Tuloy-tuloy na pala ang paggamit niya sa eye drops simula noong huling gamit niya. Hinikayat siya ni Sam na huminto kaagad ngunit masyadong nag-aalala si James sa kanyang eksperimento upang alalahanin ang kanyang kalusugan. Sa patuloy na paggamit niya sa pampatak ng mata, makikita niya ang hindi pa nakikita ng tao sa kasaysayan ng mga tao. Sa pag-aalala sa kalusugan ng kanyang kaibigan, pilit na sinisikap ni Sam na pekalmeyan siya. Sa sumunod na pakikibaka, aksidenteng naitulak siya ni James palabas ng bintana at napatay siya. Nakaramdam siya ng kakilakilabot sa kanyang ginawa ngunit walang paraan upang baguhin ang nakaraan. Si Doktora Diane, na nakasaksi ng lahat, ay hindi gustong makasuhan si James ng aksidenteng kamatayan. Kaya naman, tinulungan niya itong makatakas bago dumating ang mga pulis. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ng doktor sa buong bayan. Si James ay hindi na nakikita sa publiko bilang ang kanyang lumang pagkatao, at hindi na rin siya maaaring magpatuloy sa pagsasanay ng medisina. Binago niya ang kanyang pangalan at hitsura at nagsimulang magtrabaho bilang isang talentado sa isang kakaibang palabas. Ginagamit niya ang kanyang kakayahang hulaan ang mga bagay sa loob ng bulsa ng mga manonood at kumita ng pera bilang kapalit. Inakala ni James na ang kanyang pagtuklas ay magliligtas ng milyon-milyong buhay at nalulungkot siya sa nangyari. Kinikilala ng taong nagmamay-ari ng freak show na pinangalan ng Crane ang talento ni James. Ginagawa niya ang lahat para malaman kung ano ang kanyang panlilinlang ngunit hindi siya nagtagumpay. Isang araw, isang babae ang nasugatan malapit sa kanilang upuan. Mabilis na sinuri siya ni James para sa mga pinsala at nakitang may bali siya sa binti. Tinutulungan niya siya sa abot ng kanyang makakaya bago dumating ang mga paramedic. Nang makitang mahusay niyang pinangangasiwaan ang sitwasyon, naisip ni Crane na maaaring siya ay isang doktor. Nag-aalok siya kay James ng deal na tiyak nakikita sila ng maraming pera. Iminumungkahi niya na magtatag sila ng isang klinika sa pagsusuri kung saan maaaring pumunta ang mga tao bago sila pumunta sa doktor upang malaman kung ano talaga ang mali sa kanilang mga katawan. Gusto ni James ang ideya ngunit dahil lamang sa paraang iyon, magagamit niya ang kanyang kapangyarihan para sa kabutihan. Kinabukasan, bumalik sila sa dating lungsod at nanatili sa isang simpleng apartment. Bago matulog, muling pinahira ni James ng pampatak ng mata ang kanyang mga mata. Ito ay naging isang nakagawian niya mula pa noong una niyang sinubukan ito kay Dr. Sam. Sa patak na ito, natatanaw niya ang kisames sa itaas niya. Mabilis na nagsuot ng itim na salamin si James para hindi makita ng mga tao kung ano ang nagawa ng pampatak sa kanyang mga mata. Pagkatapos, dinala ni Crane ang kanilang unang kliyente, isang matandang mayamang babae na nagkakaroon ng malubhang problema sa kalusugan kamakailan. Siya ay nag-aalala na ito ay maaaring cancer ngunit ang isang tingin lamang sa kanya ay nagsasabi kay James na siya ay pagod lamang dahil sa katandaan. Hiniling niya sa kanya na huwag mag-alala dahil mawawala ang sakit kung magpapahinga siya ng ilang araw. Kinalaunan sa araw na iyon, mag-isang nakaupo si James sa kanyang silid at itinatala ang pag-unlad ng gamot. Nag-ambala siya ni Crane na nagudyok sa kanya na lumabas ng mabilis. Ginawa ni James ang sinabi at nakahanap ng maraming tao na naghihintay sa kanya upang tingnan sila at alamin ang kanilang mga sakit. Ang matandang babae mula kahapon ay nagpakalat tungkol sa kanya at sinabi niya ito sa kanyang mayayamang kaibigan. Tinitignan ni James ang mga pasyente at inaasikaso ang kanilang mga problema habang binubulsa ni Crane ang lahat ng kinikita nila sa buong araw.
ang kanilang klinika ay lalong sumikat sa paglipas ng panahon. Isang araw, nakatanggap si Doktora Dayan ng pahiwatig tungkol sa klinika at nagmamadaling makipagkita sa bagong miracle doctor. Alam na alam niya kung sino ito. Umupo siya sa harap ni James ngunit hindi siya nito nakikilala at nakikita lamang niya ang kanyang mga kalamnan. Nang magsalita si Doktora Dayan, bumalik kay James ang mga alaala ng kanyang dating buhay. Ibinunyag niya na may mga pasyente siya na dumating sa kanila at sinabi nila na alam niya kung ano ang mali sa kanila. Sa kalaunan, pinagsama-sama niya ang dalawa at nalaman ang tungkol sa kanyang pagbabalik. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mga buwan, ang doktor ay may mapagsasabihan na ngayon ng kanyang nararamdaman. Inihayag niya na sa gabi, hindi siya makatulog dahil nakakakita siya kahit nakapikit siya. Ang mga pampatak ay naging isang sumpa na bumagsak sa kanyang buhay ngunit hindi niya mapigilan ang paggamit nito sa puntong ito. Nag-aalala si Doktora Dayan sa kanyang kalusugan at sa mga naghahanap sa kanya na pulis dahil sa kanyang kasikatan. Hinihimok niya itong pumunta sa isang lugar na ligtas ngunit hindi pumayag si Crane. Sanay na siyang kumita dahil sa talento ni James at ayaw niyang tumigil. Nakipag-away ang dalawa kay Crane at tumakas sa bayan. Ngayon, gustong matutunan ni James na kontrolin ang kanyang mga mata ngunit kailangan nila ng pera para sa eksperimento. Kaya pumunta sila sa Vegas at nakarating sa isang kasino. Ang kakayahan ni James ay isang pagpapala nang siya ay maglaro ng poker. Sa pagtatapos ng gabi, nakaipon siya ng sapat na pera upang matulungan siyang makaligtas sa isang buwan. Ngunit pagkatapos, ang manager ng kasino at isang pulis ay lumapit sa kanya. Inakusahan siya ng pandaraya dahil walang sino man ang maaaring manalo ng ganoong karaming round sa isang gabi. Habang sinusubukang ipaliwanag ni James ang kanyang sarili, inalis ng isang pulis ang kanyang salamin upang ipakita na nagbago ang kulay ng kanyang mga mata. Nagulat siya sa nakita ngunit hindi nagtagal ay nakilala niya si James bilang ang baliw na doktor na tumakas matapos patayin ang kanyang kaibigan. Dumating ang ibang mga pulis upang arestuhin siya ngunit si James ay sumakay sa isang kotse at tumakbo palayo bago siya mahuli. Sinusundan nila siya sa likod sa isang chopper at habang sinusubukang tumakas mula dito, siya ay bumangga. Sa kabutihang palad para sa doktor, nakaligtas siya sa pagbangga at lumabas ng kotse nang hindi nasasaktan. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, napadpad siya sa isang bukas na simbahan kung saan abala ang mga tao sa pagkanta ng mga relihiyosong kanta. Sa ngayon, ganap na umitim ang mga mata ni James. Tiniyak ng lalaki sa kanya na hindi pa huli ang lahat, ngunit alam ni James na napakalayo na niya para maligtas. Tumingin siya sa langit ngunit wala siyang makita. Dalawang pulis ang dumating kasama si Doktora Dayan ngunit hindi nila siya hinuli. Nalulunod sa panghihinayang sa kanyang ginawa, tinanggal ni James ang magkabilang mata niya. At natapos ang pelikula nang lumingon siya sa camera at ipinakita na wala na ang kanyang mga mata. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.